Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay Learning Task 2 ng Grade 10, Week 7 to 8 tungkol sa center radius form of the equation. So, tungkol pa rin ito sa circle na pinapaikot-ikot tayo. So, number 1, write the standard form of the equation of a circle with center at the origin and radius 8. So, medyo inib ako ng konti given, kaya wag basta-basta ko kopya. So, una, dapat alam natin ang formula ng equation ng circle kapag ang center ay nasa origin. So, ang formula niya ay ito, x squared plus y squared equals r squared. R yung radius. So may clue na tayo, given na yung radius 8, pero iba po sa learning task, kaya check nyo po maigi. So paano natin gagamitin ang formula? So visualize muna natin, visualization, kung ano ang ibig sabihin ng ating problem. Meron daw circle na ang center ay nasa origin. Ang origin yung gitna ng x and y axis. Ito, 0, 0 yan. So, ang center niya ay nasa origin. So, halimbawa, yan yung ating circle. 8 daw yung radius niya. Ibig sabihin, mula sa center papunta dun sa point ng circle, 8. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 to. Yung y-intercept. X-intercept 8 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sala-sala linya ko. Basta 8 to. Ito naman sa baba, negative 8 to sa y. Kasi negative yun. Ito naman, negative 8 din. So, gets nyo na yung itsura, diba? Basta 8 yan lahat. Yung layo ng center. Papunta dyan. 8. So, paano natin siya gagawin? Radius lang ang isa-substitute natin. Madali lang. Kopyahin mo lang x squared plus y squared. Radius r, palitan mo nung radius sa given. 8 yung given ko, pero iba sa learning task nyo. X squared plus y squared equals 8 squared is equal to 64. So, yan na yung ating standard form. Ganun lang kadali. Next. Okay, number 2, write the standard form of the equation of a circle with center at negative 3, 3, and its tangent to the x-axis. So, iniba ko po uli ang given. Pero bago ko ituloy, commercial muna. Si Ate Ham gumagawa ng pandesal. Over cheese. May ube, lalagyan niya ng cheese. Nagpapanadero mode po siya ngayon habang ako ay nag-tutor. Si Ate Ham all around talaga. Lahat kayang gawin. Anyway, so standard form daw ng equation. So, ang center niya nasa negative 3, 3. Iba to sa inyong learning task. Iniba ko yung center. Pero wala siya sa origin. So, ang formula na kailangan yung kabisaduhin kapag wala sa origin ang center ay hindi ko rin kabisado, so kinokopya ko lang x minus h, pero kailangan yung kabisaduhin dahil para sa exam nyo. Si Kuya Wonder ay hindi mag-e-exam dahil bulakbol po ako. X minus h, y minus k equals cutting class ako. Yan ang formula na kailangan yung kabisaduhin kapag wala sa origin ang center. So, tingnan muna natin, drawing natin uli dahil mahilig akong mag-drawing. So, ito daw, halimbawa yung y-axis, ito yung x-axis. So, ang center daw niya ay negative 3, 3. Negative 3 sa x, 3 sa y. So, negative 1, negative 2, negative 3. Ito yung negative 3. 1, 2, 3. Ito yung 3 sa y. So, katapat siya negative 3 sa x, katapat ng 3 sa y. Yan yung center. Negative 3, 3. Tangent to the x-axis. So, ibig sabihin ng tangent, kung naalala nyo sa ating lesson about circle, dumaplis lang siya dun sa circle.
So, ibig sabihin, yung dulo ng circle, dumaplis dito sa x. Ito yung x-axis, di ba? Dumaplis siya dito. Paano natin to drawing yan? Yan, tangent sa x-axis. Ibig sabihin, dito lang siya tumama sa x-axis. Isang point lang. Sa labas lang siya. Hindi siya pumasok sa circle. So, yan ang ibig sabihin ng tangent sa x-axis. Ngayon, dito sa formula na to, itong h at k ay ang center. Ito yung h at k. H, k. H yung x, k yung y. Yan ang center. Anong value niyan? Given na yan, negative 3, 3. So, ang h mo ay negative 3, ang k mo ay 3. So, yun yung ipapalit mo mamaya dyan. Ano naman ang radius? So, bibilang mo yung radius kasi ito katapat to ng 3 sa y. So, bababa ka papunta dito. Ito 0 to, di ba? 3, 2, 1. So, 3, 2, 1, 0. So, ang radius mo mula dito papunta dito ay 3. Kasi bumaba ka mula sa 3 ng y papunta sa 0. So, yun ang clue mo para mahanap mo yung radius. So, ngayon, substitute na natin. X minus h. Ang h mo ay yung x coordinate ng center, negative 3 minus negative 3 squared plus y minus k. Ang k mo ay yung y coordinate ng center, 3 squared equals r, radius. Ito, 3 to. 3 squared. Actually, pwede mo rin bilangin papunta dito. Negative 3, diba siya dito? Sasakto siya dapat dito. Kasi, pantay siya. 3 din to. Anyway, ito yung given tangent dito. So, ito dapat pala yung bilangin mo. Sorry. So, 3 siya dito. Okay, so simplify natin. X minus negative 3. Pag sinimplify mo ay magiging x plus 3. May naalala na naman ako, Ate Ham. Plus yung idol natin. X plus 3 minus negative 3 magiging, para kasing siyang minus negative, magiging positive. So magiging plus 3. So y minus 3, kopyahin mo, squared. 3 squared is equal to 9. So ayan ang standard form ng ating circle. So, dito lang medyo kayo mag-iisip. Ewan ko kung nag-gets nyo yung explanation ko. Ito kasi yung center mo, nasa negative 3, 3. Tangent yung circle mo. Ito na yung pinakamalayo niyang point. Tangent sa x-axis. So, dumikit siya dito. So, mula dito hanggang dito ay 3. Sana po nag-gets nyo po yung aking explanation dito. Next. Okay, number 3. What is the center and radius of the circle defined by the equation x plus 2 squared plus y plus 4 squared equals 16? So, paano natin isosolve ito? Sulat natin uli yung ating formula sa circle na kapag hindi sa origin ang center. So, ito yung radius. Ang center ay h at k. Yan yung center ng circle. Ito yung circle. Ito yung center. H at k yung center. X yung h. K yung y. So, pagtapatin natin. Pagtatapatin muna natin. Para malaman natin yung isa substitute. Wow! So, yan. So, ano yung h? 2 ba yung h? Hindi siya 2 kasi x minus h, x plus 2. So, kailangan mong iparehas muna. Paano mo to gagawing x minus h? Ang x plus 2 ay kaparehas lang ng x minus negative 2.
So, x minus negative 2, kapag sinimplify mo to, minus negative 2 magiging plus 2. So, x minus negative 2. So, parehas na siya. May x minus, tapos h. Magiging negative 2 yung h mo. So, ganun din to. Plus 4 to, minus yung formula. Gawin mong y minus negative 4. Ang minus negative 4 ay same lang sa plus 4 pag sinimplify mo. Ito naman, r squared, 16 to. Kailangan gawin mong kaparehas nito. So, ano ba ang 16? Ang 16 ay 4 squared. Tama? 4 times 4 is equal to 16. So, ayan. Kaparehas na siya nito. Kaparehas na nito. So, tingnan natin. Ang h ay negative 2. Ang k ay negative 4. Ang r ay 4. So, what is the center? Ang center ay, syempre, coordinate yan. Gawin mo ganyan. Ang h, yun yung x coordinate. H mo ay negative 2. Again, iba po to sa inyong given. Check nyo po. Ang k ay yung y coordinate ay negative 4. Negative 4. Radius. Ano naman ang radius? Radius. R squared, 4 squared, ang R ay 4. 4. So, yan ang solution natin sa number 3. Next. Number 4. So, change the equation of the circle x plus 1 squared plus y plus 3 squared equals 16 into general form. So, para natin i-change sa general form, i-simplify natin itong mga binomial. Di ba? Perfect square binomial yan eh. So, ito muna. X plus 1 squared. Kung naalala natin sa ating grade 8 lesson, ang ating perfect square binomial. Square of a binomial pala. Square of a binomial ay square ng x plus 2 times x times y plus y squared. So, ganyan yung ating grade 8 lesson. So, apply natin dito. So, i-square mo yung x plus 2 times mo sa x. Times mo sa x. Okay, times mo sa x. Times mo sa pangalawa rin. 1 lang to. So, wag na natin ilagay. Times 1. Sige na, lagay na natin. Times 1 plus 1 squared. So, ano yan? X squared plus 2x plus 1. So, ayan yung trinomial kapag ito ay sinimplify mo. Ito namang isa, y plus 3 squared. So, square mo yung y plus 2 times yung unang term times yung pangalawang term plus yung pangalawang term i-square mo rin. So, anong simplest form yan? Y squared plus 2 times 3, 6 plus 6y plus 3 squared is equal to 9. So, ito na yung trinomial kapag in-square mo to. So, ano ang general form? Sulat muna natin to lahat. X squared plus 2x plus 1 plus y squared plus 6y plus 9 equals 16. Tapos, kailangan nating ilagay muna sa unahan yung mga matatasang exponent. So, x squared plus y squared. Tapos, yung x naman plus 2x. Bilugan ko yung mga naisulat ko na para hindi ako malito. Ito, nasulat na natin. Plus 2x plus 6y plus 1 plus 9. 1 plus 9 is equal to 10 equal 16. Kailangan ata naka-equal sa 0. Yun ata yung general form. So, itong 16 ililipat mo dito sa kaliwa, magiging negative 16.
para ma-cancel siya dito sa kanan. So, ang mangyayari, x squared plus y squared plus 2x plus 6y plus 10 minus 16. 10 minus 16 is equal to negative 6. Tama? Equals, so wala na to sa kanan. Nilipat mo na dito sa kaliwa. 0. So, ito ang ating general form. So, ang general form, parang in-evaluate mo lang, tinanggal mo lang yung square. Parang minultiply mo lang yung x plus 1 sa sarili niya. Ito na minultiply mo sa sarili niya. Ayan, hanggang sa ganitong form ang lumabas. Yan po ang general form. Next. Number 5. What is the center and radius of the circle whose equation is x squared plus y squared minus 16x plus 8y plus 31 equals 0? So, ang una nating gagawin dito ay medyo komplikado to eh. Sulat muna natin uli. 8y. So, pakinggan nyo maigi. Marami tayong step dito at marami tayong gagawing mga procedure na pinag-aralan natin dati. Ewan ko, grade 8, grade 9 ata. So, ang una mong gagawin, yung constant term, itong 31, yung walang katabing variable, lilipat mo sa kanan. So, paano mo ililipat? Plus 31 to, minus ka ng 31 dito. So, kung ano yung ginawa mo sa kaliwa ng equal, gawin mo rin sa kanan. Minus ka ng 31 dito. So, pag nag-minus ka ng 31 dito, plus 31 minus 31, cancel na yan. 0 na yan. So, simplify natin. Y minus 16x plus 8y. Ito, wala na to. Equals negative 31. So, yan. Next, pagtabihin mo yung mga x, tsaka yung mga y. So, x squared minus 16x. Yun ang itabi mo sa x squared. Plus y squared pala, plus 8y equals negative 31. Yan. So, ito yung magkagrupo, yung mga x, magkagrupo yung mga y. Okay? Yung mga x mo, paggrupuhin mo. Grupo mo yung mga y, yung mga dahilan kung bakit sila naging x. So, pinagrupo mo na sila kasi gagawin mo tong gagawin mo kasi silang ganito. Sulat ko na ba? Gagawin mo siyang standard form kasi x minus, ano ba yun? H squared plus y minus. Yung standard form ng circle kapag wala sa origin ang kanyang center. So, dapat maging ganito para makuha mo yung center. Diba? HK yung center. So, paano mo siya gagawin ganito? Kailangan maging square of a binomial yan. So, erase muna. Huwag muna natin itong tingnan. So, ang gagawin mo dito, gagawin mo siyang perfect square trinomial. So, pakinggan nyo maigi. Gagamit tayo ng malupit na technique. Completing the square. Kung napag-aralan nyo ito, sulat ko lang ng ganito. Para meron tayong space. So, completing the square natin para maging perfect square trinomial. Mamaya malalaman nyo kung bakit natin gagawing perfect square trinomial. Siguro alam nyo na pala. So, paano ba gawing perfect square trinomial? Yung coefficient na katabi ng x, ito, negative 16. Saan ko ba isusulat? Dito na lang. Negative 16. Di-divide mo sa 2. So, negative 16 divided by 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, negative 8. Tapos, i-square mo. Negative 8 squared ay 64, positive 64. So, ganyan yung completing the square. Nagtatai pa tong ballpen ko Itong ballpen na to, may diarrhea. So, ito ang i-add mo dito. So, positive 64. So, nag-add ka dito, mag-add ka rin sa kanan para same equation pa rin. Plus 64 din dito. So, ganun din gawin natin dito sa kabila. Itong katabi ng y, plus 8. 8, divide mo sa 2. 4.
Tapos i-square mo. Ganyan yung procedure sa completing the square. Meron pala kaming video niyan kung gusto niyo i-review. 4 squared is equal to 16. So, dadagdag mo dito plus 16. Siyempre, sa kanan ng equal, plus 16 din para pare-parehas lang yung ating ginagawa sa kaliwa at sa kanan. So, i-group mo ulit. Okay, itong x squared minus 16x plus 64, perfect square trinomial na yan. Ibig sabihin yan, ang factor niyan ay square of a binomial. So, baka nakalimutan nyo na to, pang grade 8 na lesson to eh. Square of a binomial, may binomial tayo na square. So, ano yung binomial na yon? Yung square root ng x, tsaka yung last term ay square root nito. Negative 8. So, negative 8. So, itong kukuhanin natin yung negative 8. Or pwede rin lagay mo 8, tapos gagayahin mo yung sign ng gitna, minus. So, yan yung. Kung gusto nyong i-double check, i-multiply nyo ang x minus 8 sa x minus 8, ito ang lalabas, itong trinomial na to. So, ganun yun. Grade 8 lesson ng factoring po ito. So, ito naman, y squared plus 8y plus 16 ay perfect square trinomial din. So, ang first term ay yung square root ng y squared, y. Second term ay square root ng 16, 4. Tapos, ang sign ay itong sign ng nasa gitna. Nasa gitnang term, plus to. Sign na nasa gitnang term, minus to. Ito naman, ipag-plus-plus natin. Asan na ba yung calcu? Ayoko magmano-mano eh. Wait lang po mga ka-Wonderham. Kukuha lang ako ng calcu. Calcu natin. Kita ba? Negative 31. 31 negative. Plus 64. Plus 16. Equals 49. Ba itong insekto? Equals 49. So, ayan, kaparehas na siya nito, di ba? Ito na lang naiiba, 49. Ano ba ang 49? Square root ng 49 ay 7. Sulat natin uli para parehong-pareho na. Plus 4. 7 squared. So, pareho na siya, di ba? X minus h plus y minus k. Oops, sorry po, hindi na pala kita. Excuse me po. So, parehas na siya ng formula. So, ang center uli ay hk. Ano ang hk natin? X minus h, x minus 8. So, ang h natin ay 8. Y minus k, y plus 4. So, gaya kanina, plus ito, minus to. Gagawin mo dapat tong minus. So, same lang yan sa y minus negative 4 squared. So, parehas lang yan. So, ibig sabihin, ang k mo ay negative 4. Negative 4. So, ano bang tanong? What is the center? What is the center? Ito ang center. Ito. 8 negative 4. Center. And radius of the circle, whose equation is blah 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 blah. Radius r squared, 7 squared. So, ang radius mo ay r. 7. So, yan ang ating sagot sa number 5. Medyo madugo, ang daming solution, dami nyong kailangan i-refresh na lesson nyo from grade 8 pa. Pero sana naintindihan nyo yung explanation. Next. Okay, number 6. Determine the equation for the circle in the given figure. So, ano daw equation nitong circle na to? So, una, sulat muna natin yung formula para lagi nating matandaan. Plus y minus k squared equals r squared. So, yung h at k ay ang center. Ito, h yung x, k yung y.
R yung radius. Ito mula dito hanggang dito. So, paano natin malalaman yan? Medyo iba to sa given nyo, mga ka-Wonderham. Hindi ko kasi masyadong makita. Medyo malabo yung graph. So, kailangan alamin mo kung anong coordinate ng center. Since nasa X and Y axis na lang siya, tingnan mo kung saan siya katapat. So, katapat siya nito. Katapat siya nito. So, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, katapat siya ng 3 sa X. 1, 2, 3. Katapat din siya ng 3 sa Y. So, example lang to, hindi to saktong-sakto. Nagguhit-guhit na lang ako dito eh. So, 3 sa X, 3 sa Y. Ibig sabihin, ang H mo, 3. Y mo, 3 din. Again, hindi po to sakto. So, pwedeng magulo tong maging equation ko dito. Ngayon, yung radius naman, dun sa drawing nyo, tingnan nyo lang kung saan, di ba ito yung radius. Tingnan nyo lang kung saan katapat yung dulo dito. So, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, halimbawa, tumapat siya sa 8. So, di ba, ang coordinate nito, 3 sa X, 8 sa Y. Gaano kalayo to mula dito? So, 3 to, 3. Dito na lang natin bilangin kasi katapat naman yan dito. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 units siya pataas. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung layo ng center sa tuktok. 5 units. So, meron na tayong mga value nito. Substitute lang natin. Again, example lang to. Mukhang hindi sakto yung pagkakadrawing ko ng circle. Tsaka yung pagkakasulat ko ng mga number. So, example lang po to. Bilangin nyo po yung nakasulat sa inyong learning task. So, H3 squared plus Y minus K. Yung K mo 3 din dito sa ating example. Ang radius sa ating example ay 5. So, ganyan. Tapos, simplify mo lang. 5 squared, 25. So, ganyan mo siya isosolve. So, next. Okay, number 7 na tayo. Yung last na. Sabi, a cellular phone network uses towers to transmit calls. If the equation of the circular area transmitted by the tower is represented by x minus 5 squared plus y minus 1 squared equals 22, can you identify if you are inside or outside of the circular area? If your coordinate location is 6, 0, how about if your location is 8, 2? So, paano yan? Ay, excuse me po. Nahulog yung ruler. So, paano natin yan gagawin? Gumawa na ako dito ng X and Y axis sa graphing notebook para mas sakto. So, ang sabi dito, ano ba? The equation of the circular area. May tower daw na nagtatransmit ng call. Ngayon, ito daw yung equation niya. Teka, dito nga muna natin isolve. Ano ba ang ating formula? Sulat natin ulit. X minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Pero ito daw yung circular area. Sulat natin x minus 5 squared plus y minus 1 squared equals 22. So, ibig sabihin, ang center natin ay HK, di ba? Ang center. Sulat ko, center, HK. So, ang center natin, center. Ang H ay 5. Ang K ay 1. So, nandun yung tower sa center kasi circular area yung kanyang tinatransmit. So, itong ating coordinate plane. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 5 sa X. Ito naman yung katapat ng 1 sa Y. Yan yung center natin. Tama ba? Tama. So, ibig sabihin, nandyan yung tower.
Imagine nyo, ito yung tower kunwari. Ano ba itsura ng tower? Ano ba nasa tuktok ng tower? Kunwari may satellite dish. Hindi ko alam kung... Tadan, ipakita ko lang ang aking pandesal. Oo, papakita ni Ate Ham ang kanyang pandesal. Wow! Parang pandesal sa Julie's Bake Shop. Iba talaga si Ate Ham. Maraming alam sa buhay. Pwede nang mag-asawa. Joke. Nag-asawa na siya. So, ito ang ating tower. Nasa gitna. Nagtatransmit daw siya ng signal. Siyempre, yung signal niya paikot. Circular. Circular. So, paano natin malalaman yung radius? Ang radius, r squared, 22. Kaso, hindi naman to sakto yung 22. Ang r kasi, ang r squared, pag in-square root mo yung r squared, r siya. Ibig sabihin, i-square root mo yung 22 para makuha mo yung r. So, ang r mo ay square root ng 22. Pero hindi siya sakto. Tinry ko kanina. Ang nakuha kong sagot ay square root ng 22, 4.69. So, round off na lang natin. So, yun daw yung radius niya. So, ibig sabihin, pag sinulat mo yung formula, parang ganito yan. Ay, excuse me po, sala na naman sa camera. Parang ganito yan, 4.69 squared. Round off na lang yan ha. So, ito yung r mo. 4.69 squared. Pag in-square mo, 22 yung lalabas. R squared. So, yun yung radius mo. 4.69. So, paano natin naanohin yun? Pagpalagay na lang natin na malapit siya sa 10. Diba? 4.69. Lagpas ng konti sa 4.5. So, mula dito, bibilang ka ng mga 5 na nga lang bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 5. So, siguro mga 4.69 mga banda rito. Yan. Yan sa kanan. Sa taas naman mula dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, siguro dito yung 4.69. Sa kaliwa. Mula dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, mga dito yung 4.69 kasi yun yung radius. Ang radius, pare-parehas lang siya sa lahat ng side. Pababa. 1, 2, 3, 4, 5. So, banda rito. So, ngayon, pag connectin na natin, gawa tayo ng circle. Drawingan lang natin. Masusubukan ng galing sa arts ni Kuya Wonder. So, pag connectin mo yan, para maging circle. Basta ako kumakain ng ube fish pandesal. Habang busy si Ate Ham sa pagkain ng kanyang pandesal. Gumawa si Ate Ham kanina ng putok. Alam nyo ba yung putok? Yung tinapay din na parang monay na medyo matigas na pumutok. Kaya putok ang tawag. At tinikman ko. Ang sarap. Parang binili sa parinderya. Sa bakery. Parang totoong panadero ang nagluto. May bago na namang skill na na-unlock to si Ate Ham. Yan, circle na ba? Ito yung tower. Yung signal niya, natatransmit niya dito sa circular area. Yun yung sabi sa ating problem. Ngayon, ano ang tanong? Circular plane 2000, equation 0. Can you identify if you are inside or outside of the circular area if your coordinate location is 6, 0? Saan ang 6, 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sa x, 0 sa y. 6 sa x, 0 sa y. So, nasa loob ka ng circular area. Inside ka. Kasi nasa loob ka ng circle. Kapag nasa 6, 0 ka. So, kung halimbawa ito ka, ito yung tao mo. Nandun ka, natransmitan ka ng signal. Mararadiate ka nyan. Diba Ate Ham, no? So, delikado ka pag dyan ka nagtayo ng bahay. Magiging mutant ka. Magiging alien. How about if your location is 8, 2? So, 8, 2. Ito yung 8 sa x, 2 sa y. Dito. 8, 2. 8 sa x, 2 sa y.
inside ka pa rin. Kapag nasa 8 to ka, nasa loob ka pa rin ng circle. Kasi ang kanyang radius ay mula dito papunta dito ay around 4.69. Okay. So yan po, ganyan po natin sasagutan ang number 7. Sana may natutunan kayo at sana sa point na to kabisado nyo na ang formula ng circle dahil 7 items natin sila ginawa. Medyo madali lang naman. X minus h squared plus y minus k squared equals r squared. So kung may natutunan po kayo sa video na ito, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Kakain na po kami ng pandesal ni Ate Ham. Bye-bye! Shoutout sa ating mga ka-Wonderham na sina Sabrina. Pa-shoutout po mga ka-Wonderham. Sabi ni Jasmine Gonzalgo, pa-shoutout po sa next vid. Thank you po Kuya Ham. Naka 91 po ako sa math. Very good Jasmine. Luna Phil Kazue Arts. Hello po Kuya Wonder. Not related sa topic. Favorite ko po talaga ang intro nyo na hello mga ka-Wonderham. Ewan ko po, napaka-jolly po ng pagkasabi. Kaya binabalik-balikan ko lagi ang channel niyo. More subscribers pa po sa inyo. Salamat Luna Phil Kazue Arts. Salamat sa pag-appreciate sa aking intro na hello mga ka-Wonderham. Sabi ni Hurricane V2, pa-shoutout po Kuya Wonder, sana mapansin. Jishan Park, shoutout. Cherry Jane Dalino, maraming salamat po Kuya Ham and Ate Ham sa pagtuturo sa amin. Super useful po. Shoutout to sa next video. Mua. Grace Ibanez. Thank you Kuya Wonderham, you are filling in the gaps in this lockdown. Pa-shoutout po. John Melvin Dones, hi Wonderham, pa-shoutout. Francis Umetin, pa-shoutout po Kuya Wonder. Marian Joy, Kuya Wonderham sa grade 8 naman po. Week 6, learning task 3. Pa-shoutout na rin po, salamat po. And keep safe and God bless you po. Phoebe Viter, hi Ate and Kuya, thanks po by the way, I'm your new sub. Pa-shoutout po. Karil Ann Bantige, Kuya Wonder, pa-shout po sa next video. Salamat sa inyo mga ka-Wonderham sa pagsuporta sa ating YouTube channel. At shoutout sa inyong lahat. Bye-bye!